every year, palaki ng palaki yung demand mo, palaki ng palaki yung nursery mo. Nag-consider ka na ba ngayon, this time, na mag-set up ng yung mas mahal, mas maganda, mas high-tech na nurseries? Yun sir. Sa ngayon, pinangarap ko yun sir, pero hindi ko pa naiisip. Okay. Hindi ko pa naiisip sir. Siguro kung magkakaroon man, kung papangarapin ko man, ang kailangan ko i-produce una lupa. Lupa na Lupa. muna. Kasi itong area na to sir, masasabi ko, hindi mo na to, O di ka na makaka-extend, wala hindi ka na. pwedeng mag-extend eh. Ngayon, hindi mo to pwedeng gibain para lang magtayo ka ng bakal kasi it will take more time. Oh. Matagal yung panahon na tatayuan mo siya, aabutan ka ng season. Oh, I So see. sa ngayon, ang sabi nila nga, bakit di ka magpabakal? Sabi ko, unang-una, mahal yung investment. Okay. Kung sabi nila, unti-unti. Mm. Sabi ko, wala akong pwedeng pag-unti-untian. Kasi lahat na yan, Gamit lahat. gamit lahat. Ang kalaban natin ay bagyo. Kasi kaya ka magpapabakal siya unang-una. Kagaya nyo, pag bumisita kayo sa akin, proud ako pag makikita nila na bakal yung area ko eh. Siyempre, presentable, di ba? Oo. Pero in practicality, sabi ko, ang problema lang naman natin ay pagbagyo. So ang bagyo, sabi ko, ina-announce naman yan eh. So ina-announce yung bagyo. Ang ginagawa ko sir, pagka babagyo, yung mga seedlings na yun, nasa ilalim yan. Kasi hindi ka binabaha. Kasi hindi ako binabaha dito. So ilalagay ko siya sa ilalim, yung mga pan-deliver, isa-secure ko na. So ganun yung gagawin ko. Anyway, announce naman ng bagyo eh. Oh, I see. At kung masira man yan, madali akong makakuha ng mga materials na pang-repair. Pero kung bakal yan, gano'ng katagal bago i-repair? Kasi sir, kung babagyo ng malakas na malakas, kahit bakal ka pa, masisira. Masisira din. Unless na lang, gagayahin mo yung greenhouse nung, as in yung mga pinoproduce talaga ng mga galing sa Israel, yung as in malalaking bakal, yun, mana pa. Pero wala pa tayong pang ganun. Okay, Ma'am Eileen, ano po yung advice mo sa mga farmers muna? Kasi ikaw yung nakakita eh. Alam mo yung industry, alam mo yung mga problema, more or less alam mo rin bakit ang isang farmer kumikita at hindi kumikita. Ano ba talaga dapat ang kailangan meron muna yung isang farmer? It's either datiyan or baguhan para mag-succeed sila. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. We would like to thank our major sponsors. Crispy King, sarap, busog, at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Don Benitos, ang pambansang kasaba. We would also like to thank the following. Razons by Glenn, Rumen Nutrition Solution. Mega Prime Foods, Godel Chocolate by JCG Marketing Group. Abangan pa po ang mga susunod na sponsors. Don't forget to register. Diamante? Diamante Max. Yan po. Diamante Max. Yan po yung masasabi ko na yung kagaya ng maliit kanina. Di ba nakita nyo po yung nandun sa bungad? Medyo hanggang paglaki niya, syempre maraming iwan. So pag inayos namin yan, per tray po namin siyang nililipat talaga, isa-isa. Ayun, nakasort na yan. Yun, nakasort na po yun.
100 ba? 120. Galing. Na-sort mo na yan, kuya? Maganda na, no? Pag na-sort mo, ang ganda na niya, no? Opo, kasi yung maliliit po sa gilid na alis na po siya. Mm. Mabibilis na po silang mag-sort. Magic. Alam na po nila kung alin yung Kailangan tanggalin. Opo. Karaniwan sa mga kasama ko dito, sir. Dahil maliliit sila kasi estudyante pa kasi yung mga yan. Bakasyon lang kasi nila, kaya sila nandito. Racket lang. Racket lang. Pero sanay na rin sila. Matagal-tagal na rin po sila, buhat po nung nagbakasyon eh. Mm. Timing naman po na season, kaya yun. Sila na po yung nakatulong ko. So after this season, kailan ulit yung next month na lalakas ulit? Sir, yung common, yung normal na season, Mm-mm. kung hindi babagyo ng mga bandang November, hindi na ma-extend. So hanggang ang ulit na ng peak again ay May na ulit. April, May deliveries. So ngayon, ang pag-peak po ulit ay depende kung magkakaroon ng mga ulan talaga na malalakas. So talaga paghahandaan mo talaga. Paghahandaan po talaga. At yung mga nakapunla po namin ng mga pang walk-ins, kumbaga na ako doon, 50-50. Kung bibilin o hindi, parang gano'n. So kailangan ko din mag-produce kasi hindi pwede naman na pag may bumili, wala akong maibigay. So sa palaran na rin po kami. So kaya naman nagpapasalamat din ako kay Lord kasi yung mga customer ko pa rin, kahit paano ay yung kasi yung kalakip kasi nung aming pagde-deliver, sana tumama itong dineliver namin na to. Para naman kahit paano, 'di ba? Masarap po kasi marinig na sabihin ni farmer na ma'am, kumita ako dun sa deliver mo sa akin. Minsan kasi sir, si farmer, parang meron siyang pamahiin na pag sa'yo ko kumuha ng seedlings, hindi ako kumikita. Pag sa kabila, kumikita ako. Parang ganun. Alam mo, bukod ng sa'yo ko kumuha, ang swerte ko, laging tumatama. Siyempre sir, hindi mo naman yan na, talaga ba? Kasi parang yung season naman taon-taon naman kahit di sa akin, parang dati pa naman kumukuha sila, di ba? Hindi ko alam sir kung totoo pero mostly yung mga farmer, nakakarinig ako ng ganun. Ganun yung kanilang parang pamahiin. Paano ka nagmamanage ng tao? Katuwang ko po yung kapatid ko. Kasi yung sprayman namin, lagi silang may reporting. Halimbawa, for tomorrow, ano yung mga activities nila. Tapos yung deliveries, ahead of time, naka-note na po sa amin yun. Naka-schedule na. So, dapat gantong time. Meron na mga gawang ganto kadami. Kung ano yung dapat natin i-deliver, monitoring ng status ng punla. Yung sa lahat po na yun, ang katulong ko, yung sister kong isa. Yung isa ko namang, yung kambal, yung nandun po sa may grafting area, siya naman ang namamahala sa grafted. Tapos yung schedule ng sewing, yung inventory ng buto, tapos yung sales, yan. Siya naman po yun. So, division of labor. Tapos sa mga workers din, yung mga bata na yan, division of labor din sila. May nakatoka halimbawa sa, itong gagawin mo for today. Yung meron taga-deliver. Everyday yan, sinasabi, anong gagawin nila? Everyday po. Everyday silang sinasabihan, ngayong araw na to. Bago sila pumunta sa mag-attendance muna. And then parang short meeting. Sige, dito ka, ganyan ka, doon ka. Si ganito, magdi-deliver. Ganun po. So prior to that day na kita mo na ano yung mga gagawin bukas? Yes po, kasi for the whole week, halimbawa next week po, alam na po namin kung ano yung mga naka-due. Kasi meron po silang timing si farmer. Kung anong date yung in-order niya na punla, dapat ganun date dumating sa kanya. So yun ay in 1 month. So ang schedule nyo, nakabase kayo talaga sa need ng farmer? Yes po, sa need ng farmer na dapat within 1 month, in 1 month na yung punla, delivered na sa kanya. Maliban na lang kung magre-request siya na i-extend or paagahan. So, ganun po. Meron po kaming pa dito San Miguel. Pag San Miguel po, dapat sabay-sabay po sila. Kasi yung ruta po ng truck, Para isa po, isahang lakad.
lahat po ng dideliveran, Para madadaanan hindi dapat. ganyan ng ganyan yung truck. At the same time, ganun din po dito sa paggawi naman natin ng San Rafael, Angat, Norsagaray, DRT, Pulilan, na nakakarating po kami dyan. Dapat, ano siya, sabay-sabay. Kumbaga, inform mo si farmer na, ma'am, ganitong day darating yung seedlings mo, ganyan. Kasi may mga kasabay, doon lang po natin madideliver. Ano naman po si farmer na alam naman po niya, lalo ko yung malalayo na pag halimbawa, 20 trays lang yung order mo, kailangan may kasabay ka para ma-deliver po na. Ano naman po yun? Free. Free naman po yung Free delivery. Yes po, free naman po yun. Pero pwede rin sila pumick up. Pwede po. Pwede naman po silang pumick up. Pero yung mga farmer po namin dito, sanay na sila ng Dinideliver mo. Opo. Sanay na po sila. Kasi nga po may mga maliliit na sasakyan, yun po yung dito naman sa amin. Okay, paano nyo napalaki ito? From the start kasi sir, nung galing nga ako sa corporate, Oh. marami na rin akong nakilala. Kasi kung yung department na kung nasaan ako noon, paminsan na nakikipag-usap din ako sa customer. At saka naging hasapo kami sa mga pag-visit. Pag-visit po sa mga customer. Sa mga farms. Sa mga farm po nila mismo. So tapos yung aking husband naman po ay since galing nga po siya sa company din, ang trabaho po niya talaga nag-iikot siya sa mga farmer. So malaking factor po yung nagkaroon ng mga kaibigan. Kasi hindi lang customer parang kaibigan na. Dapat kaibigan mo. Kaibigan mo na. So Mas easy yung transaction, no? Totoo Pag may po. relationship. Totoo po yun. So yung kaibigan na yun, yung meron sila mga kaibigan din na sila po yung tumulong sa amin para magkaroon ng mga customer, ganyan. At saka isa pa pong nakatulong talaga, yung pong agri-supply. Isa rin yun. Kasi yung agri-supply po, doon po kasi yung bilihan ni farmer na mga gamot. So lahat ng needs niya doon. So ang kulang na nga lang yung punla. So nung nagpunla, lahat doon na niya kinukuha. Kaya yun, napakalaking po nun. Napakalaking factor po na nagtulungan yung po agricultural supply. Opo. And Kaming seedlings. tatlo. Oo. Ilang years yung hinintay nyo na masabi mo na okay na yung Okay business? Pwede ka na Siguro, sir, makahinga. Hindi ko pa, Hindi sa ka pa rin totoo lang, makahinga? sir, hindi pa rin ako makahinga. Kasi, ang seedling industry kasi, sir, ano yan mentras nakikita ng mga tao na lumalago, gusto din nila magkaroon. Kasi sir, parang halimbawa ako, dati mo lang akong, kagaya ng mangyari, Oo. ako ay dati namamasukan lang. Oo. Pero nung nag-out ako, nagtayo na ako. Oo. Ganon din yung pwedeng mangyari. Halimbawa, meron ako Sa mga tao mo? Tao ko na gusto na mag-out, pwede silang magtayo, di po ba? Okay, okay. So, para siyang kabuti. Sabi nga nila, parang kabuti na nagsusulputan. Makita mo, ngayon maliit lang. Pero next year, nag-extend na sila. Dumadami talaga. So, pag dumadami, sir, kasi syempre, yung abot, halimbawa, ako ay nasa area na to. Meron na akong, dati sa'yo ako kumukuha, halimbawa, nasa San Rafael ako. Tapos, dati, kumukuha ko sa'yo na nasa San Ildefonso ka. May nagtayo sa San Rafael. Doon na siya. Doon na siya kasi malapit lang. So, parang ganun. Parang, sa dami nung nagsusulputan, hindi mo masabi na Laging andyan ka. laging nandyan ka, nakukuha ng kanila. Kaya hindi ka pwedeng mag-relax. Kaya hindi ka pwedeng mag-relax. So, ang isa na lang din po doon, pagandahin mo yung quality mo. Okay. Pagandahin mo yung customer service mo. Okay. Pagandahin mo yung pakikipag-usap mo sa customer. Lahat ng kung ano yung kaya mong ibigay na service para mapaganda mo kung ano yung meron ka ngayon, ibigay mo na. May target kayo na number of seedlings per month, ganyan? Wala, sir. Walang ganun? Yan ang kagandahan po sa aming mga backyard seedling nursery. Okay. Hindi tayo kagaya ng company na meron kang targets per month. Opo. Hindi ko pa nilalagay yung sa sarili ko na in 5 years dapat ganito na or in a year na to dapat magkaroon Pero tayo. sobrang laki na ng linaki ninyo. Opo sir, masasabi ko kasi dati nga, ang tauhan ko 7 lang eh. Ngayon, Nung nag-start ako, 40? ngayon 45. 45. So, yun sir yung yung nakikita ko na parang ako lang din yun na nag-start sa maliit.
Tapos lalaki Pero lalaki. nagta-target ka na dapat next year, dapat meron akong number of new customers. Wala, sir. Yung greenhouse. Yung greenhouse ang tinatarget mo. tinatarget ko. Kaya, ngayon, dati ang target ko lang 20. Tapos, sabi ko hindi kaya ng 20. Nagpa-extend ako, naging 35 dito. Last year, hindi kaya ng Hindi na kaya yung 35. 35, naging 50. Ngayong year na to, Kulang pa rin yung ngayong 50. year pa rin ng 50. Ngayong year na to, sabi ko, wala na tayong paglalagyan, magbuo kayo ng mga extension na ganyan. So, 3 po yung ganyan namin na extension. Kaya, yun, talagang, kahit naman sir dati, ang New Ceiling Nursery, ano po siya parang, ang common problem ay space. Space po talaga. Talagang napatunayan ko kasi from the start dati, kontento ka na sa 2. Pero pag yearly mong naranasan na may order sa'yo pero hindi mo ma-serve, o kaya i-adjust mo yung pagpupunla, maiisip mo na, kailangan next year, mag-extend ka na. Extend ka. Kung ano yung pinakamabilis mong magawa para magkaroon ka ng extension, gawin mo. Parang ganun. Kasi ang bilis ng araw, sir eh. So dapat habulin mo yung time na peak na meron kang paglalagyan. Kasi kung hindi, sasayangin mo yung season na makakapag-serve ka sa customer. At sasayangin mo yung season na kumita Dapat ka kumita sana. ka. Oo. Ganun. Ma'am Maylene, kasi, okay, you're successful kayo dito sa seedling business. Maganda yung start nyo kasi nga, though malaki yung capital, hindi kayong pagarbo, di ba? Ang tinignan mo yung productive, no, para kumita. Every year, palaki ng palaki yung demand mo, palaki ng palaki yung nursery mo. Nag-consider ka na ba ngayon, this time, na mag-set up ng yung mas mahal, mas maganda, mas high-tech na nurseries? Yun sir. Sa ngayon, pinangarap ko yun sir, pero hindi ko pa naiisip. Okay. Hindi ko pa naiisip sir. Siguro dahil nga sir meron na tayong financer na tumutulong sa atin. Kung magkakaroon man, kung papangarapin ko man, ang kailangan ko i-produce una lupa. Lupa na muna. Kasi itong area na to sir, masasabi ko, hindi mo na to, Hindi ka na makaka-extend. Wala hindi ka na. pwedeng mag-extend eh. Ngayon, hindi mo to pwedeng gibain para lang magtayo ka ng bakal kasi it will take more time. Matagal yung panahon na tatayuan mo siya, aabutan ka ng season. I see. So sa ngayon, ang sabi nila nga, bakit di ka magpabakal? Sabi ko, unang-una, mahal yung investment. Okay. Kung sabi nila, unti-unti. Sabi ko, wala akong pwedeng pag-unti-untian. Kasi lahat na yan, Gamit lahat. gamit lahat. So sabi nila, kahit isang panig muna, sabi ko, ang kalaban natin ay bagyo. Kasi kaya ka magpapabakal siya unang-una. Kagaya nyo, pag bumisita kayo sa akin, proud ako pag makikita nila na bakal yung area ko eh. Siyempre, presentable, di ba? Pero in practicality, sabi ko, ang problema lang naman natin ay pagbagyo. So ang bagyo, sabi ko, ina-announce naman yan eh. So ina-announce yung bagyo, kung magbabagyuhan man, alam ko na kung paano i-mitigate. Not i-mitigate. Kung paano gagawa ng paraan na magkaroon ng damage. Okay. So ang ginagawa ko sir, pagka babagyo, yung mga seedlings na yun, nasa ilalim yan. Kasi hindi ka binabaha. Kasi hindi ako binabaha dito. So ilalagay ko siya sa ilalim, yung mga pan-deliver, isi-secure ko na. So ganun yung gagawin ko. Anyway, announce naman ng bagyo eh. I see. At kung masira man yan, madali akong makakuha ng mga materials na pang-repair. Pero kung bakal yan, gano'ng katagal bago i-repair? Kasi sir, kung babagyo ng malakas na malakas, kahit bakal ka pa, masisira. Masisira din. Unless na lang, gagayahin mo yung greenhouse nung, as in yung mga pinoproduce talaga ng mga galing sa Israel, yung as in malalaking bakal, yun, mana pa. Pero wala pa tayong pang ganun. So kaya ako sa ngayon, ang purpose ko lang po ay makatulong sa tao, kumita muna. Kasi ang tagal ng niyan sir eh. Magiging matagal. At least maganda ma'am yung mindset mo kasi 'di ba, marami yung
gusto magnegosyo, hindi makapag-start kasi iniisip yung ganito dapat, Opo, ganyan agad. dapat. Ideal dapat. Yung ideal kaagad, ganyan. So, kaya walang nangyayari, no? Opo. Saka ang hirap mag-recoup ng Totoo yun, investment. sir. Opo, sa totoo Hindi investment biro-biro. po talaga. Pag linabas mo Hindi yung po pera, hindi biro-biro Totoo po babalik. yan. So, maganda yung ganito na, well, kung ano yung kaya mo, Opo. gawin mo na. Kaya nga. Di ba? So kaya yun sir, na pag-anuhan namin, kagaya niyan, yung mga kawayan na yan sir, yung nilagyan namin siya ng katambal. Kasi sabi namin in 1 year, baka bumigay na yung isa. So ngayon pa lang, lagyan mo na. Oo. Kaya ito, tsak tumatibay na to sir. Kasi tumagal naman ng 3 years eh. So another 3 years pa yung... Sulit na yan. Sulit na po. Anyway, napakamura naman sir ng ganito lang. Siguro hindi ka uubos ng ng 30,000 sa pagbuo nitong isang ganito. Yung isang greenhouse. Opo. Okay, Ma'am Eileen, ano po yung advice mo sa mga farmers muna? Kasi ikaw yung nakakita alam mo yung industry, alam mo yung mga problema, more or less alam mo rin bakit ang isang farmer kumikita at hindi kumikita. Ano ba talaga dapat ang kailangan meron muna yung isang farmer? It's either datiyan or baguhan para mag-succeed sila. Opo, sa mga farmer po natin, napaka-importante po na willing kang mag-take ng risk. Kasi kapag lahat ng negosyo, kung hindi ka willing mag-take ng risk, ay hindi ka magsasucess, sabi nga. And then, wag tayo mag-stick dun sa kung ano lang yung alam natin. Willing tayo na maging open. Kung ano yung mga bago, kung ano yung mga gusto nating subukan. So, yung traditional, pwedeng hindi naman natin iwanan, pero pwedeng samahan natin ng modern na mga pamamaraan. And then, yun nga, sabi ko kagaya sa mga varieties, maraming magaganda, maraming mga bago. So, wag tayong matakot na subukan siya. And then, yun sir, yung sabi nga nila, sa panahon ngayon, lalo ng mga nagdaang panahon na ang hirap magpaganda. Talagang masasabi mo na minsan, gusto mo nang sumuko meron akong farmer sir na yearly sinasabi niya na hindi na siya magtatanim. Pero yearly, basta bumatak ulan, nagtatanim pa rin siya. So, wag bang hinaan ang loob kung hindi ka man kumita ngayon, baka next year, swertihin ka na. Anyway, mabait naman si Lord. So, alam niya kung ano yung pangangailangan po natin. Ganun po talaga, kami din, ganun din. Ang napulot ko na para sa akin, Mama, ang pinaka magandang tip na napulot ko sa iyo sa usapan natin, mahabang usapan natin, para sa mga farmers, bago ka magtanim, punta mo muna si Ma'am Eileen. Tanungin mo alin yung mga hindi nila binibili. Kasi hindi nila binibili, sigurado, yun ang tataas ang presyo. Yun ang isakripisyo ninyo na gawan ng paraan na maitanim nyo yun. Kasi yun ang tataas ang presyo. Opo, tanungin nyo ako kung within 3 weeks, wala bang ano yung tinatanim at ano yung hindi tinatanim. Kasi sa lahat ng nursery check po na alam po nila yan. Alam nila. Alam po nila yan. Yun ang number 1 talaga. Yun po ang number 1. Okay. Sa audience naman natin, Ma'am, na mga OFW or mga gustong umalis sa trabaho at mag-business na, ano po ang advice niyo sa kanila? Sa mga OFW, so karaniwan sir sa OFW may mga lupa na no? So, naka-invest na sila. Mag-start ka ng pakunti-kunti po ba? So yung pakunti-kunti na yun, di mo namamalayan, napapalaki mo na pala. Tapos yung paglilibang mo, hindi mo alam na yun na pala yung nagiging unti-unti, nagiging kabuhayan na. Hanggang sa lumaki ng lumaki, kung swertihin ka na makatagpo ka ng mga tao na tutulong sa'yo, magpapalago, yan. Napakalaking bagay po nung gano'n na kung ano yung naumpisahan mo, ipagpatuloy mo. Lalo sa mga bata na yung sa mga bata na mga millennial ngayon sir, parang ang nangyayari parang parang mas more na sila doon sa computer side. Wala na sa kanilang gaano nag-i-interest doon sa
sa agriculture. Okay. So, meron pa rin naman, pero sa ngayon, sa nakikita ko, mas Sobrang konti. sobrang konti na po ng interested. Mm-mm. So, ako sir, sa totoo lang, dati hindi naman ako interested eh. Pero hiningi ng pagkakataon na kailangan kong buhayin yung pamilya ko. Napunta ako dun sa ganung hanap buhay. Na which is hindi ko inaakala na yun pala yung magbibigay sa amin ng kaluwagan. So, yun po. Sana ay, marami tayong na-inspire sa mga kagaya ko na nag-umpisa sa maliit pa lang. Ayan. Yan po. So, ang dami nating natutunan kay Ma'am Eileen. I think ang pinaka-importante doon talaga ay pag mag-start ka ng business ay hindi ka sugod ng sugod na porke may nakatabi kang pera ay susugal mo lahat. 'Di ba? Mas maganda yung makapag-start ka ng business na yung simple lang muna. Opo. Oo, yung importante talaga makita mo talaga na kumita. Opo, totoo Then lang po. unti-unti saka ka mag-improve. Yes po. Saka huwag pang hinaan ng loob. Huwag tayong pang hinaan ng loob. So Ma'am Eileen, thank you so much kahit na sobrang short notice. Ang tagal na nating huling nagkita 2 years ago, nakarating ako dito. Ngayon lang natuloy Sir, feature story natin. very appreciate po. At napakalaking bagay po hanggang ngayon. Yung pag-feature nyo sa amin last 2 years ago, hanggang ngayon ay tinatamasa pa po namin yun. Ayan. Nakakatuwa po. Okay. Titignan lang natin paglo-load sila ng seedlings. Sige. Dami. Ibababa muna. Para malagyan yung doon sa loob. Dami. Mapupuno to? Pupunuin niyo to? Wow. Pila? Ba't kayo nakapila? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.